Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Alas 3:21 na po ng hapon, tanggap pa rin tayo ng reports dahil police instructor inireklamo ng sexual harassment ng trainee at isinailalim na sa restrictive custody. Detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Wina Pearl, nasa kusodigan na ng National Police Training Institute sa Calamba, Laguna ang Police Senior Master Sergeant na inireklamo ng isang 23 anyos na babaeng police trainee ng sexual harassment sa Cordillera Administrative Region Training Center sa Baguio City. Sabi sa mga reporters, ni PNP-TI Director, Police Major General Roy Parenya, agad na nagparelieve din sa pwesto itong police at isinailalim na ngayon sa restrictive custody. Kinuha ang kanyang service firearm, badge at ID bilang bahagi ng standard procedures. Batay sa paunang investigasyon, nangyari insidente noong Enero at muling naulit nitong Pebrero 8 sa loob mismo ng Barracks and Training Center. Sabi ni Parenya na itinan-over na sa CIDG at PNP Women and Children Protection Center itong investigasyon sa criminal case, habang administratibong proceedings naman ay pinasa na sa National Police Commission. Samantala, sumala naman sa psychological intervention itong biktimang police trainee na nagpapatuloy habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng otoridad. At ngayon naman yung trainee ay tuloy daw sa kanyang isinasagawang pagkasanay sa ilalim ng PNP. Ako si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Sa punto pong ito, tayo na po'y makibalita dyan sa Balanga, Bataan, kung saan nandoon ang ating DZRH team, Operation Tulong. Dahil po ay nagpapatuloy pa rin ang libreng sakay hatid po ng Aboitiz Power sa Balanga o sa Bataan na Terminal Complex. Live na live po dyan via Zoom ang ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Miss May, magandang hapon. Yes, Ipiwina, magandang mainit na hapon. Sobrang init. Ipiwina, yung ating arangkada ng ating panghapon na libreng sakay ngayong araw na ito ng Lunes. At mula sa Olongapo City, nandito na tayo sa Balanga City sa lalawigan ng Bataan. At yung mga isinasakay natin ngayon ng libreng sakay ay mga kababayan natin na galing dito sa Balanga City papunta ng Urani, bayan ng Urani, Bataan. So yung ating libreng sakay hatid ng Aboitiz Power at of course sa pamagitan ng DZRH Operation Tulong ay itong mga pasahero na talaga namang Ipiwina, init na init kami. Grabing sikat ng araw sa mga sandaling ito dahil talagang alas 3 ng hapon nagsimula na tayo dito sa may ang ating area ngayon ay ang Bay 22 and Bay 23 dito sa Bataan Terminal Complex sa Balanga City. So umaalis yung ating mga jeep na nakadalawang jeep na tayo ng tig 22 pasahero, Ipiwina. Ganun kahaba yung jeep na sinasakyan nitong ating mga kababayan na pauwi ng Orani. So dito sa Bay 22 and Bay 23 area kung saan nandito yung ating mga pasahero, yung ating team naman ay abala. Meron tayong team na nagbibigay ng games. Ayan, at meron naman tayong team na nagbibigay ng malamig na tubig, Ipiwina. At meron din tayong team na nagbibigay din ng handog naman ng DZRH, yung ating mga libreng payong, o di ba? Meron na silang payong, meron pa silang t-shirt. Lalong-lalo na yung ating mga tsuper. So itong libreng sakay na ito ay mabilis na tulong ng ating partner ang Aboitiz Power. Unang-una doon sa mga tsuper, tulong na rin suporta sa pinagdadaanang hirap ng buhay kaugnay ng
mataas na presyo ng gasolina at syempre sa ating mga mananakay, no? Mga mananakay dito sa lalawigan ng Bataan. So, ongoing, ngayon ay nasa pangatlo na tayo na jeep na ang pasahero ay tawag nito, dinidirect ng ating team papunta dito sa Bay 20, actually nasa Bay 21 na sila this time, ano? Bay 21, 22, 23 anytime. Kapag kapuno na yung jeep ay umaalis na dito sa Bay Area at mabilis na nagbibiyahe. So mabilis lang yung ating pagtugon sa libreng sakay ng Aboitiz Power at hindi tayo pwede magtagal. Siyempre ang lahat ipiwina ay naghahabol ng oras. Miss May, So, tanong ko lang po ulit, ano po bang ruta nitong Bay 20 or 22 po na mga jeepney drivers natin? Oo, ang ruta nito ay from Balanga City, Orani via Abukay. Ayan, so papuntang Orani yung ating mga kababayan dito sa area na ito ng libreng sakay na ating of course kino-ordinate sa Bataan terminal complex dito sa Balanga City. Ang haba ng jeep dito, ipiwi na. Kaya nga isipin mo Miss May, 22 ang sakay niya. 22. Oo, 22 yung sakay, 11 tapos yung harap hindi na, parang merong kasamang parang taga-singil ng pamasahe yung mga yung mga driver Kumbaga Miss May, 24 silang lahat kasama yung driver tapos yung katabi ng driver. Yes. So meron namang driver nagpupuno talaga, pero yung iba pag may mga konduktora sila. Ayan, yun ang naroroon sa harapan at hindi na binibilang yun. So nagbabayad tayo 22 passengers. So ngayon ay nasa pang-apat na tayong jeep. Hindi lang natin mapakita live. Sandali lang. Ito Miss May, nakikita natin sa via Zoom. Opo, meron po via Zoom. Nakikita po natin ngayon. Ayan, okay. Sige, nandito ako kasi yung aking signal dyan sa sa area ay hindi ko marinig. Maingay. Yung ating tawag nito, yung ating panghikayat. Ipiniplay dyan ng ating team operation tulong. Yung tara na, di ba? Kanina narinig mo, ipiwi na. Kaninang umaga Miss May, oo. Oo, sumakay na. Hindi nyo na po problemahin. Kahit wala kayong barya, di ba? Libre na. Ayun. So, yun yung ating tawag ito hikayat sa ating actually, hindi na natin kailangang hikayatin. Kasi kusa na Miss May silang lumalapit. Kusa nang lumalapit. Oo, tuloy-tuloy yung dating ng mga pasahero. Dahil ito yung oras nasabi nila going to 4 o'clock ay marami ng pasahero. Actually, may mga pagkakataon na hindi sila nagpupuno ipiwi na dahil along the way ay nagsasakay pa sila ng mga pasahero. So, yun ang ating ngayon sinasagawang libreng sakay Miss sa May, kainitan ng araw. Yes, go ahead, Ipiwinan. Tanong ko lang ulit yung kaninang umaga natin sa Zambales. Kamusta yun Miss May? Nakailan po ba tayong natulungan na pasahero? Actually, tayo doon, naka 74. 74 passengers. Oo, mula sa 5 jeep na sunod-sunod. Mabilis yun, medyo hindi pa mainit yun dahil papasikat pa lang yung araw nung ginawa natin yun. Ganun pala kaaga din yung ating mga mananakay na dumarating at pumapasok sa kanilang mga pinagtatrabahuhan dyan sa Olongapo City. Considering ipiwina na yung area natin sa may ulo ng Apo, dyan sa may rotonda yung area na yan, ay come and go yung mga yung ating mga kababayan na sumasakay. Actually, yung maaga natin kanina na paghahatid ng libreng sakay ng ating partner ng Aboitiz Power ay napakalaking tulong dahil nagulat sila kanina na meron libreng sakay. Kaya nga sabi ko dito rin, maging dito din ay nagugulat sila, inaagaw tayo doon sa lahat ng Bay Area. ang haba ng Bay Area nito. Nakikita ko pa lang, I think 24
Bay areas dito sa side na to. Pero sa kabilang side ay yung mga ano naman, mga minibuses. Ang nakikita natin dito ay ang pangalan ay meron tayong nakita Max Jeep. So Balanga City tayo ngayon, sentro tayo ng ng lalawigan ng Bataan dito sa Balanga City. So, Ngayong hapon ba, Miss May, ilan po target natin ng pasahero? Siguro mag-target tayo ng 70 passengers. 70 passengers. Oo. Na ang pamasahe merong 30 pesos, may 35, may 40 pesos. Kung kaninang umaga, Miss May, 13 pesos yung sa Olongapo City. Ngayon naman ay 30 pesos o 35 pesos. Kasi mahaba yung biyahe nila. So meron tayo kaninang binayaran 22 sa 40 pesos kasi papasok pa daw, meron silang dadaanan. And then meron tayong binayaran sa 35 pesos. Kanina yung huli, ayan, di ko alam, hindi ko pa namomonitor dun sa ating team. Ayan, ongoing ngayon at ang lahat ay busy, no? Sa Miss May, tutok. Paano tayo paano po tayo nagbabayad? Baka pwede po nating maikwento kung paano tayo magbayad. Pinupuno po ba muna itong jeep tapos pagkapuno na, ibinibilang lang nung driver? Ganun po ba yun? Yes, binibilang namin, meron pa yung team, binibilang natin kung ilan yung nakasakay, tapos may nag-a-assist sa driver, and even the driver, binibilang niya din. And then, saka sasabihin, and then saka tayo mismo magbabayad sa kanya. Inaabot kagad natin yung bayad, and then sabay bigay sa atin namang handog, no, regalo sa ating mga tsuper, yung ating t-shirt ng DZRH at yung ating umbrella. O, di ba? Meron silang uwi na ating mga t-shirt at umbrella. Bukod pa dun sa mga papremyo, sa mga games, mga munting games na hatid ng ating partner ang Aboitiz Power Itiwina. So, yun, sabay-sabay. Hindi mo ma-imagine, sabay-sabay natin ginagawa yun kasi nga hindi pwede tayong makaabala. No? Dapat dire-diretso lang. Oo, dire-diretso lang yung ating mga pasahero para nang sa ganun. Walang mainip. At hindi tayo pwedeng maging mag-cause ng delay. No? Lalo na pagka puno na yun, larga na kagad, bayad, and then larga na yung passenger jeepney na ating pong na ating pong subject ng libreng sakay. Ngayon, ang pinupuno ay nasa Bay 23. Oran, nakalagay dito, Bay 23. Ayun. Sige, Miss May, baka po meron kayong gustong pasalamatan sa mga bumubuo nitong libreng sakay. Ano mo, Itiwina? Ayun, may nagpapasalamat nga. Oo, di ba? Maraming salamat. Yun, so paalis na si mamang driver. Tatay, anong pangalan? Emerson Forbes. Tatay Emerson, ayun, kumusta ang biyahe? Pero taga-taga na kailangan Opo. Ano po masasabi ninyo sa libreng sakay ng Aboitiz Power? Dinala po sa inyo. Tulong ko para sa aming mga driver ko ito kahit paano. Dahil po medyo tumaas po yung kita namin sa biyahe pa natin. Opo. So ngayon ilan na sakay natin na inyo pong ibibiyahe? 22 po. 22. So 22 babayaran namin sa inyo. Magkano bawat isa? 40 po, ma'am. 40, ayan. So, mag-highway po kasi sa highway. Ayan. Po ng tempo. Okay. So anong inyong gusto sabihin sa inyong mga pasahero? Pasalamat kayo sa ating kung sino yung sponsor po dito sa Libre Sakay. Sa Aboitiz Power. Aboitiz Power po. Maraming salamat po. Ayan, okay. Sige po, ingat po sa biyahe. Ayan, okay. Tayo ay, ayan, nahuli na ako ni Ayan, nakikita na kita, Miss May. Ayan. Oo nga. Binanggit ni Kuyang driver na 40 pesos ang babayaran sa kanya. Aba, makakakuha si Kuya ng 880 pesos ngayon. Yes, katulad ng isa ka din kanina, nag 40 pesos din. That's 880 pesos na iuwi na. Ayun. So, tagakpakpawis, nakita? Tagakpakpawis. Sige, Miss May, baka po may gusto kayong pasalamatan sa bumubuo po nitong libreng sakay natin. Siyempre, unang-una, Itiwina, maraming salamat sa ating ever generous partner, ang Aboitiz Power. Na talaga namang nagsimula tayo kanina, itong ating day 1, I think meron pa tayong mga lugar na pupuntahan. Kaya maraming salamat po, Aboitiz Power. At siyempre yung ating team dito, hindi tayo nag-iisa. Nandito si Danny Cubilang at si Marivic, yung
yung ating couple. Kanina couple din ng Operation Tulong Zambales yung sumama sa atin, si Jesus at saka si Mary Grace Rule. Ngayon naman, Danny Kumilang and Maridy Kumilang, tayo nagpapasalamat dahil sila yung ating mga ground troops dito, na talagang nag-coordinate ng ating libreng sakay ngayong araw. At syempre, yung ating Team Operation Tulong, maraming salamat. Pasalamatan ko na rin naman sila, Of course, ang ating staff si Aiza Gabriel at si Nakamulong Resede, Orlit Dizon, si Miko Derilon, at of course ang ating mga practicumer from University of Bicol, Joyce Batantier, Bicol University, yan. Borabon. At siyempre ang ating piloto si Mike Lumaban. Lahat tayo ay abala. So ngayon nagbibigay pa rin tayo ng mga tubig na ating pinalamig para nang sa ganon ay meron ding tubig habang bumibiyahe yung ating mga pasahero, Wina. So yun. Yan muna, mamaya babalik tayo at ang magre-report ay si Danny Kumilang. Habang nagpapatuloy tayo dito sa siyempre libreng sakay. At yan po ay hatid ng ating generous partner ang Aboitiz Power kasama ang DZRH Operation Tulong. Paalis na. Ayan, si Tatay Emerson, tama? Yan, ang kanyang biyahe, Balanga City, Orani, Baya, Abukay. Ayan, so papuntang Abukay. Ayan. Ilan daw? Ayun, nakaalis na. Okay, so yan. So pansamantala Wina, babalik tayo mula dito sa Bataan, tawag dito, terminal complex sa Balanga City kasama ang ating team Operation Tulong. Ayan, ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Miss May Binauhan. Live pa rin po dyan sa Bataan Terminal Complex. Dahil dyan nga po ng tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay natin ng libreng sakay sa ating mga kababayan. Kaya naman sa mga taga-Bataan dyan, pwede na po kayong pumunta sa Bataan Terminal Complex. Para po ma-avail nyo na ang libreng sakay hatid po ng Aboitiz Power. Pero bago po tayo mag-commercial, tanggap pa rin po tayo ng report. 48 na individual kabilang po ang 41 na Pinay na sangkot sa love at investment scam. Arestado ng NBI sa isang condominium sa Parañaque City. Detalye sa report ni RH27 Noche Cacas. Noche? Uwi na iniharap ngayon ng National Bureau of Investigation o NBI sa media itong 48 individuals na sangkot sa online scamming gaya ng love scam at investment scam. 41 na dito Wina ay mga Pinay at 7 foreign nationals. Kabilang na nga dito yung 6 na Indonesian at isang Malaysian national. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, ang mga Pinay ang nakikipag-transaksyon sa mga dayuhan at target umano nito ay mga foreigner mula sa European countries. Nag-upgrade na rin sila, Wena, ang sinasabi nito ay nag-upgrade ang mga ito gaya ng paggamit ng artificial intelligence o AI para makapanloko. Narito si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Operation na to. Tama yan, mukhang nag-upgrade na rin yung ating mga nag-scam online o yung criminality na upgrade na rin nila. Kaya nga medyo naging mahirap itong action na lang siya kasi build on units, tama yun, nalipat-lipat. Tapos using artificial intelligence, medyo advanced na advanced na nila. So, ito yung tinatawag na big butchering tapos cryptocurrency investment fraud na ginawa nila. And because of that, ito nga isang direction natin dito sa NBI to improve our methodology and yung tools natin to fight this kind of crimes na ginagawa ng DICE. Inaresto sila, Wina, sa isang condominium building dito sa lungsod ng Parañaque. 14 na unit ang kanilang nirentahan. Tinitingnan pa ngayon ni Matibag kung may pananagutan ang gusali dahil wala umano ito permit to operate. RH27, Noche Cacas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat RH27 Noche Kakas. Sa ating pong pagbabalik, meron po tayong makakausap ngayong hapon. Ito po ay si Sir Ronald Gustillo mula po sa Digital Pinoys, ang national campaigner ng Digital Pinoys. Pag-uusapan po natin kung paano ba dapat maging sistematiko. Ito pong pamamahagi po ng mga ayuda sa mga TNVS drivers dahil po kahapon lamang meron pong nasawi habang magkiklaim po ng kanyang ayuda. Mamaya po pag-uusapan po natin yan ng ating pong oras, 3:41 ng hapon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang
Experts Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Sampung minuto na lang po bago mag-alas 4 ng hapon at sa punto pong ito, tayo na po yung makipag-usap sa ating national campaigner ng Digital Pinoy. Walang iba kundi si Sir Ronald Gustilio. Magandang hapon po, Sir Ronald. Hello, magandang hapon po, Ma'am Wina, at magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay. Ayun, Sir Ronald, di ko na po patatagalin pa ito. Unang tanong ko, Sir Ronald, ano po ba ang masasabi nyo? Ano po ba ang naging reaksyon ng Digital Pinoy patungkol po dito sa nangyari pong may isa tayong kababayan na nasawi kahapon habang po nakapila siya para po sa pamamahagi ng fuel subsidy?
Siyempre, tayo po ay nakikiramay po doon sa pamilya po ng ating kababayan na pumanaw nga, no? At nakakalungkot po na umabot pa po sa ganito no, na may masasawi dahil po doon sa pagkuha ng tulong para sa kanya sana, para magampanan niya yung kanyang trabaho, yung paghahanap buhay niya, no? So siguro wake up call ito para sa ating lahat, no, sa lalo sa ating mga kaibigan sa ating gobyerno na gawing mas efficient sana yung pamamahagi ng ganitong mga tulong. And at the same time, syempre dapat gawing ma-hold accountable yun yung mga kumpanya na naging dahilan kung bakit humantong po sa napakaraming kababayan natin yung kinailangan pang pumila. Ayun. Meron pong panawagan, sir. Basahin ko lang po itong panawagan. Nasabi, riders' death in aid queue shows need to enforce rules and fix overboarding. Sa tingin po ba ninyo, malinaw itong indikasyon ng sistematikong problema? Ito po ay mamahagi pa rin po ng ayuda para po sa ating mga TNVS drivers. Opo, no? Siyempre, kailangan ho mas maayos ho yung maging sistema ho sa mga susunod pa, no? Kasi talaga hong malaking factor ho talaga yung init ho nung panahon ngayon. And at the same time, siyempre napakarami ho nila doon, no? Although binabanggit ho kanina ni Mayor Belmonte, hindi ho dahil doon sa init. Pero siyempre talaga naman hong mainit yung panahon. So sana ho next time mas mapaghandaan. Kailangan ho talaga marami naman hong pasilidad na pwede sana nga magamit pa. Para naman ho kahit pa paano, kung magtagal man hindi naman ho ganun kalala yung sitwasyon ng ating mga kababayan pag nakapila sila, no? Pero yung pinakamahalaga po dyan, meron naman ho tayong mga ibang platform para pagpamahagian ng ayuda. Yung binabanggit nga ho namin noong umpisa pa lamang, ito hong mga kababayan ho natin na motorcycle taxi rider, mga TNVS, meron ho yung mga driver app na meron na hong integrated na wallet. Pwede hong doon pinadaan, pwede hong mga sa e-wallet accounts ho nila pinadaan, no? So, sana ho, susunod, makonsider na po ito. Ayan, at speaking of e-wallet, sir, meron pong binanggit kanina si DSWD Secretary Rex Gatchalian na idadaan na daw po sa mga e-wallet ito nga pong ayuda sakaling pong magkaroon ng panibagong round. Ito po ay pamamahagi pa rin ng fuel subsidy sa mga motorcycle, taxi rider, TNVS at service delivery riders. Ano pa ba, sir, ang masasabi nyo sa panig po ng Digital Pinoys? Ano po ang naging reaction po ninyo dito? Well, tama lamang po, no, na i-maximize po natin yan. Pero syempre naintindihan din ho natin yung DSWD kasi alam niyo ho kung kami ho kasi nabantayan ho namin kung paano ho ito na nag-transpire, no, paano po umabot na kinailangan ng validation ng ating hong DSWD. Kasi ho, alam niyo ho, meron hong bahagi ng listahan na itinago ho talaga sa kanila. So, syempre, kailangan din hong makasiguro na yung DSWD, talaga hong maliliquidate din ho nila yung pondo na na kanila hong ipinamimigay do sa mga tao. Ibig sabihin, kailangan makatiyak sila na doon na una, totoong tao yung mga makakatanggap at pangalawa, mga tamang tao yung tatanggap. Kasi ho, alam mo, yun hong pagtatago sa kanila nung malaking parte ng listahan. Ano ho talaga yun kung kahit ako ho nasa kalagayan ni Secretary Gatchalian, talaga hong gugustuhin ko po na magkaroon ng validation. Yun nga lamang, natapat din ho talaga na napakainit ho nung panahon. Tapos yun din ho yung venue na ibinigay ng mga local government partners. So talaga hong kumbaga it could have been better, pero this is the system that they're currently working. Pero siguro ngayon na patapos na sila at pinag-uusapan yung next round kung magkakaroon man, siguro nakapag-validate na sila, so pwede na hong i-wallet sa susunod. Ayun. At sa inyong palagay po sa panig po ninyo, sir, ano po ba dapat ang enforcement mechanism po ng ating gobyerno o paraan po nila na dapat po gawin para po naman maiwasan po natin itong tinatawag na duplication o kaya naman po may mga kababayan tayo na wala po sa listahan o kaya naman kung hindi wala sa listahan na overlisting na ng beneficiaries? Ito po, ganito po kasi yan, no? For the longest time, mula ho nung pinatupad ho yung pilot study, mula ho nung tayo po ay naging kabahagi sa diskusyon dyan, binabanggit na ho natin na dapat
meron ho talagang database na kung saan transparent ho ito sa gobyerno. Ibig sabihin, sa tuwing meron hong i-onboard, meron hong tatanggalin, meron sususpindihin, dapat nakikita ho agad yan ng gobyerno real time. Dapat merong shared dashboard yan sa ating mga regulators, particularly sa LTFRB. Pero nasa napakatagal na panahon, nagre-rely ho talaga sila sa report ng mga kumpanya. So talaga hong nagulat ho tayo na meron ho talagang nakatago na ganyang kalaking bilang ng mga motorcycle taxi riders at mga transport network vehicle service drivers. So talaga hong nakakagulat. Kasi ho, alam niyo ho, 2 years ago, nagsampa ho tayo ng reklamo sa LTFRB. Ang pinag-uusapan lamang namin doon, parang 6,000 na riders na wala doon sa kanilang alokasyon. Pero ngayon ho, ang pinag-uusapan ho natin, mahigit 250,000 na ho na mga more or less na mga riders sa lahat ho ng mga platform ang sumobra. So talaga hong nakakatakot ho yung ganyang sitwasyon. So ibig sabihin ho, meron ho talagang kumpanya na sinasamantala ho yun hong mekanismo na pinapairal ngayon. Ayun. So sir, ano po ba ang naiisip po ninyo nga pwede po nating gawin para po dito? Tama po ba itong digital verification system po para po maiwasan natin ang ganitong insidente? Opo, dapat po meron ho talaga yan. Unang-una, dapat simulan ho sa pagkakaroon ng database na hinahawakan ho ng LTFRB. Meron ho silang dashboard dapat na konektado doon sa mga motorcycle taxi platforms, doon sa mga transport network companies. Nang sa ganun ho, yun nga ho, ting meron hong activity, meron hong ipapasok na bagong rider, may tatanggalin na rider dahil meron siyang violation, merong sususpindihin. Dapat ho real time hong mangyayari yan. At real time din dapat na nire-report kung gaano karami ba talaga yung actual. Hindi ho dapat ginadaya yan. Kasi ito ho yung nangyari. Ang unang ipinasa kasi yun lang pasok sa alokasyon nila Pero later on, dun ho sa proseso ng pamamahagi ng ayuda, so sobrang dami ng mga nagpunta, hindi na sila kayang hindi sila mauubrang baliwalain ng DSWD. Kumbaga sobrang dami na nito di ba? At sila yung nasisisi. So doon lamang ho nagkabukingan na may ganyan na karami. So kailangan ho talaga maging mahigpit na doon sa pagkakaroon ng database at doon compliance ng mga kumpanya. Pero syempre, hanggat hindi ho sineseryoso ng LTFRB, yun hong mga parusa, yung pag-i-impose ng mga mabibigat na parusa sa mga pasaway na transport network companies, sa mga motorcycle taxi platforms, talaga hong hindi ho sila, kumbaga papaikot-ikutin ho sila ng mga yan, which is exactly kung ano ho yung ginawa nung nag-violate ho na kumpanya. Talaga hong tinago ho sa kanila Pero may lesson ho tayo dyan, doon ho sa ginawa ho ng DICT at CICC, na kung saan yung mga kumpanya ho, yung mga platforms na hindi ho nagko-comply sa safety regulations ng ating bansa, doon ho sa mga platforms na nagpo-post ng threat sa seguridad ng ating mga kababayan, talaga kung hindi ho sila sumunod, ibaban ho sila. Pwede hong gawin yan ng LTFRB. Nang sa ganun po, talaga kung kabahan naman ho itong mga kumpanyang ito na at sumunod sila. Dapat lang talaga, kailangan lang natin ng ngipin na palakasin pa natin ang ganitong sistema ng ating gobyerno. At panghuli na po sir, panghuling tanong po Sir Ronald, ano po ba ang inyong mensahe para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga TNVS driver na hanggang ngayon kung hindi pa man nakakakuha ng kanilang mga ayuda? Opo, doon po sa ating mga kababayan, ang binabanggit ho ng mga kumpanya na isubmit na ho nila lahat. So ibig sabihin ho, dapat ho lahat ho ng mga TNVS drivers, lahat ho ng motorcycle taxi riders nakatanggap ho ng ayuda. Kung kayo po ay wala ho sa listahan at kayo po talaga ay lehitimong driver, lehitimong rider, isumbong nyo po sa DSWD, isumbong nyo po sa LTFRB. Nang sa ganun, magkaalaman po tayo, baka hindi pa ho ito yung huli o baka meron pa hong itinatago na listahan at makakaasa po kayo. Yung Digital Pinoy po ay patuloy po na magbabantay sa isyong ito at kakalampagin ho natin ang mga kailangan kalampagin. Nang sa ganun, masiguro na this time, meron naman hong managot sa kanilang mga kapalpakan. Ayan, maraming salamat po Sir Ronald Gustillo. Maraming salamat din po. Sa pagtulong
sa paglilingkod sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Ang nakausap po natin si Sir Ronald Gustillo, ang national campaigner ng Digital Pinoys. At sa pamamagitan po niyan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na paghahatid ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan. Dito pa rin po sa DZRH Public Service Hour. Sa pangalan pa rin ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, inyo pong nakasama Wina Pearl Hasoro para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating oras, 4:01 ng hapon. This time check is brought to you by Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga.